Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po, Ate Ading Hinido, Ate Nelia Ramos, Ate Marie Cruz, Kuya Boyet Sanchez, Kuya Cesar Sanchez, Ate Heidi Mejia, Ate Hilda Mendoza. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa aklat po ni Joshua, chapter 1, verse 9. Ganito po ang sinasabi. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Mga kapatid, ito po'y napakagandang pangako. Pangako ng Diyos sa kanyang lingkod na nasa panahon ng pag-aalinlangan, nasa panahon ng pagkatakot, nasa panahon ng uncertainties. Ito po yung mga panahon na si Moses ay iniwanan na ang bansang Israel at iniwanan ang pamamahala ng bansang Israel kay Joshua. At bilang leader na naiwanan sa isang sitwasyon na napakabigat, alam po naman natin ang pwedeng magresulta nito at magbunga ito ng pagkatakot. Di po ba kapag overwhelming yung task na ibinigay sa atin, hindi maialis na tayo ay kabahan, na tayo ay matakot, katulad ng isang bagong karanasan. Halimbawa ay first day mo sa trabaho, galing ka sa pagbabakasyon, o galing ka sa sick leave, o galing ka sa layoff, na magsisimula ka uling magtrabaho, nandun yung fear, ano na kaya mangyayari, kaya ko ba yung trabaho? O yung first day mo sa job, na hired ka, bagong trabaho, hindi mo pa masyadong alam, at yung karanasan na yon ay nakakatakot. Halos lahat po ng bagong experience nakakatakot. Yung pong pag-aasawa, bagamat punong-puno ka ng kilig, punong-puno ka ng ligaya dahil eventually naging asawa mo na yung girlfriend mo, pero at the back of your mind, there is that certain kind of fear knowing that the experience will be something new. Paano ko ba bubuhayin ang pamilyang ito? Paano ako magpo-provide sa pamilyang ito? Paano mag-alaga ng sanggol, yung pagsilang ng unang sanggol? So lahat ng mga bagong karanasan ay naghahatid ng certain kind of fear. Alam niyo po, fear is described as an emotion that is mainly unpleasant. Wala po namang gusto ng natatakot, hindi po ba? Minsan nga po yung na nag-inip ka lang ng isang bagay na nakakatakot hanggang umaga, dala-dala mo yung kilabot o yung takot doon sa panag-inip. At dahil po dito, ay ayaw na ayaw po natin ng feeling na yan. Fear has the power to paralyze people. Meron pong tawag na paralyzing fear. Yung takot na talagang hindi ka makakilos, para kang na-paralyze. At maraming mga pagkakataon na hindi ka makapagpasya kung ano ang tama dahil sa takot. For most of us, it would be best if we will never encounter fear sa buhay natin. Kung po pwede lang na parang ano lang yan, na parang pagkain na pwede mong sabihin, pas muna ako dyan, hindi ako kumakain yan, ay palalampasin na natin. But unfortunately, that is not the case, and there are many who are literally controlled by their fear. Kapatid, sa umagang ito, gusto ko lang ho kayong tanungin muna, anong kinatatakutan ninyo? Ano yung bagay na kapag nangyari sa inyo ay mapaparalyze kayo? O anything na you are being frightened of? Alam niyo po, if we allow it, fear can penetrate every area of our lives. Yung pong mga binata na natatakot mabasted, kaya tumatandang binata. Yung mga matandang dalaga na hindi sumubok na tumanggap ng manliligaw dahil sa takot sa pwedeng maging resulta ng relationship ay tumandang dalaga. Sometimes we experience this kind of fear that crippled us. Minsan, yung mga natatakot na mag-apply ng trabaho, hindi nakakakuha ng trabaho. Nagagawa po tayo nitong immobile, nagagawa po tayong paralisado at hindi tayo nagiging effective. Si Joshua, ganun din po ang sitwasyon.
At napakahirap sa kanyang magdesisyon kung anong gagawin niya dahil siya ang iniwanan ni Moses. Ano ba ang gagawin niya? Magpapatuloy bilang tagapanguna o hahayaan na lang ang iba ang siyang kumilos at ang iba ang siyang mag-take ng leadership? Pero ang sabi ng Diyos, Joshua, akong tumawag sa iyo. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Magkakapatid po yan eh. Yung pagiging frightened, pagiging dismayed. No? Importante po mga kapatid ang makontrol natin ang damdamin na ito. Hindi niyo po ba napapansin kapag kayo natatakot, pati yung physical nating pangangatawan apektado? May mga physical signs ng takot eh. Yung inyo pong kamay pinagpapawisan. Yung pong puso ninyo bumibilis ang tibok. Meron pong iba, may shortness of breath, may dry mouth, no? And if you've experienced these symptoms, you know they have the capability of literally paralyzing you. Yung pong heart attack, most of the time ay bunga ng takot. Pag may problema ka sa puso at meron kang, ibig sabihin, may sakit ka sa puso, bawal sa iyo ang mabigla, bawal sa iyo ang matakot, bawal sa iyo ang biglang magulat, hindi po ba? At ito po yung nagiging epekto physically ng takot. The good news is, God wants to comfort us and He wants to fight the battle against fear. He wants us to battle our own fear. The common issue occurs when we enter the fight or flight mode. Ang marami po kasi kapag dumating doon sa panahon ng takot, it's either you will fight the fear or you will flight. Lalabanan o tatakasan. Alam niyo po ang takot, hanggat hindi mo hinaharap, hindi ka magtatagumpay. Like a common phobia, yung takot sa pag-akyat sa mataas. Nakwento ko na po dati, yung aking bunso, ganun eh. Pero ngayon po, unti-unti, nagagawa na po niyang umakyat sa mataas. Noong isang araw po, nakita ko po, nagpipintura po sila ng aking dirty kitchen. Nakatuntong po siya sa hagdan at nakatingala siya habang pinipinturahan niya yung kisame noong kitchen, noong dirty kitchen. Eh dati po, ayaw niyang tutungtong sa mataas. Pero kailangan niyang gawin yon to overcome and conquer his fear. Ganito rin po tayo. Hindi po ba? Yung unang pasok sa trabaho, kapag nagawa mo yon the following day, medyo magaang-gaang na. Hanggang sa nakaisang linggo, hanggang sa nakasanayan mo na yung ginagawa mo. Ganon din po ang pwede nating gawin. No? When circumstances introduces fear, yung atin pong body nagpo-produce ng adrenaline eh. The fuel that motivate us to either make a stand and fight or to flight or to run away from the fear. Yung adrenaline na yon gamitin natin para sa pagharap at paglaban. So anong dapat gawin? Take a minute to think about how you will react when faced with fear. Huwag agad ayaw. Huwag agad takbo. Manong pag-isipan kung papaano lalabanan at papaano mapagtatagumpayan. Alam niyo po, throughout the Bible, God encourages us not to be afraid, not to be anxious, because bilang kanyang mga anak, we have no basis for fear. If God is on our side, no, if God is with us, who will be against us? If God promised to be with us, hindi ba napakagandang pribilehiyo na lagi tayong may kasamang napakalakas na bodyguard? Pangako ng Diyos yun eh. Of course, there are reasons to be anxious. There are reasons to be cautious about what we do and where we go. But living in a state of anxiety is uncalled for. Yung bang mamuhay ka na lang lagi sa takot, sa pag-aalala, hindi po ito ini-encourage. At alam niyo po, fear is one of the enemy's most popular weapons that he uses against us. Magpahanggang ngayon. Yung worry, anxiety, and fear can overwhelm us with the thick shadow of darkness controlling our every move and every decision. Hindi ko po sinasabing huwag kayong mag-ingat, huwag maging cautious. Pero alam niyo po minsan, yung pagiging cautious natin
ay hindi bunga ng malinaw na pag-iisip, kundi bunga ng takot. Kaya ayaw na magtiwala sa kapwa dahil natatakot na mapagsamantalahan. Kaya ayaw magpaligaw dahil may karanasan na yung kanyang kaibigan o sino mang kakilala niya ay sinaktan ng kanyang asawa. Dahil sa takot na yon, ayaw na makipagrelasyon. Yung mga pangit na karanasan na naging embedded sa ating pagkatao ay nagiging dahilan para tayo ay matakot. So much crazy things are going on around us today. Actually, pag nanood ka ng telebisyon, tumingin ka po sa mga balita, baka nga magkulong ka na lang sa bahay. Yung pandemic ngayon na COVID, no? Sometimes this is so paralyzing that many people decided not to go out, not to even go to the groceries. Dahil nga po, baka mahawa. Marami naman po talagang nakakatakot. Pero it should not paralyze us on doing things, especially on doing things good for our fellow men, good for our family, and good for the Lord. Ano po? So, kumusta kayo ngayong umaga? Alam niyo po, kung nakatira kayo sa mga lugar katulad ng mga persecuted ang Christians, yung kung saan ang mga Kristiyano ay pinagbububugbog, sinisilaban yung kanilang mga church building, at sila ay bawal magpahayag ng kanilang mga pananampalataya, yung mga lugar kung saan merong violence, may crime, baka nga po, dapat lang matakot at maparalyze. Pero right now, ano po, dito po sa Canada, alam niyo po, ang Canada, for me, is one of the peaceful place of the world. Kumpara po naman sa ibang mga lugar ay nakakatakot po talaga. Pero dito sa Canada, no, isang tawag mo lang ng 911, napakatuli ng mga pulis. Darating sila. Ano po? Pero sa kabila, no, nandun pa rin yung maraming pangamba. Alam niyo po, lahat ng bahay dito may alarm system. Ano po? Yung ang buong bahay ay nakasarado, nakakulong, na kapag bumukas ang pinto at nakatrigger yung alarm, magwawangwang po yun ang napakalakas. Bakit po? Kasi meron ding nakawan eh. Meron ding mga pumapasok sa bahay, nagnanakaw, at yung iba ay may napapatay pa. Kahit na po sa ganitong bansa, meron din pong mga gumagawa ng masama. Ang tanong, dahil po ba laging merong mga ganong threat ay mamumuhay na lang tayo sa takot? No? The list goes on and on. Drug addiction, unemployment, disease, death, economic uncertainty, yung natural disaster like yung mga kalamidad, bagyo, pagbaha, terrorism, crime, violence, persecution, conflict, name it. Those things are legitimate things to be afraid of. There actually is a lot we could potentially worry about. Yet, kapag nag-alala ka ba tungkol sa mga bagay na yon, nakadagdag po ba sa buhay natin yon? Nakadagdag po ba sa pagiging productive natin yon? Nakabawas po ba yon? O nakadagdag po ba yon sa haba ng ating buhay? Hindi. Reality tells us that so much of what we spend our time worrying about never even happens. Yun po yung totoo. Marami sa mga kinatatakutan natin, marami sa ating mga pinag-aalalahanan, hindi naman nangyayari. Yung pong katagang, papaano kung mangyari? What if? Alam niyo po mga kapatid, living under the weight of the what if is a hard place to dwell. Ang mamuhay sa pamumuhay na papaano kung ay napakahirap na lugar para mamuhay. Dahil iyon po ay pamumuhay ng walang pagtitiwala. Kapag lagi kang naandoon sa diwa na yon, na papaano kung bukas, papaano kung mamaya, papaano kung sa isang araw, kayo na po magduktong kung ano yung mga idinuduktong ninyo sa mga bagay na yan. Pero aminin man natin o hindi, ganun po tayo. Papaano kung bigla akong ma-lay off?
Papaano kung hindi ko na mabayaran ang bahay? Papaano kung wala na kaming pera? Papaano kung magkahiwalay kami mag-asawa? Kayo na magduktong. At ang lahat ng ilalagay nyo ron ay siguradong katatakutan ninyo. We all have different fears. Alam niyo po, yung fear of criticism, fear of illness, yung fear of death, fear of poverty. Yan yung mga universal worries eh. But they are symptoms of something deep inside that feeds our concerns. And some of the root causes are, ano yung some of the root causes ng mga fear na ito? Alam niyo po kung ano? Una, basic sense of inadequacy. Yan po yung dahilan ng madalas nating takot. Yung basic sense of inadequacy. We might feel incompetent to deal and tackle some challenges of life. Katulad ni Joshua. Ang pakaramdam kasi ni Joshua kaya siya natatakot. Baka hindi ko kayang tapatan si Moses. O baka hindi ko kayang tumbasan ang ginawa ni Moses. And minsan, yung sense of inadequacy na yon ang nagdadala ng takot. Naku, baka hindi ko na magampanan yung dati kong trabaho. Baka mapagalitan ako ng boss ko. Baka hindi sapat yung aking ginagawa. And because of that inadequacy feelings, yung feeling ng kakulangan, natatakot ka. Takot kang pumasok sa relationship, baka hindi mo magampanan. Baka hindi mo magawa. Baka hindi mo kayang maging nanay, kaya ayaw mo mag-anak. Baka hindi mo kayang magbumuhay ng pamilya. Baka hindi mo kayang mag-provide. Yung feeling of inadequacy. Nakakatakot nga naman yun eh, hindi po ba? Ang tanong, saan ba galing ang ating self-worth? Saan ba galing yung ating halaga? Sabi po ng Biblia, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear. So every time na matatakot ka, hindi yan galing sa Diyos. Dahil ang kapatid niyang takot na yan ay pag-aalala, anxiousness, or anxiety. Pero ano sabi ni Pablo kay Timoteo? 2 Timothy 1:7, but of power. God has given us not a spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Napakaganda, nilagay sa dulo yung sound mind. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Malinaw na pag-iisip. Ito ang binigay ng Diyos. Espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kapangyarihan, at ng sound mind. Pero pag natatakot ka, ano nangyayari? Wala na sa katinuan ng isipan, nadadala na ng takot. So, ugatin po ninyo, most of our fears stems up or rooted from a basic sense of inadequacy. Madalas ganun. Yung pagiging inferior, yung sense of, I cannot do it. What ifs? Yun po ang dahilan. Pangalawa, kaya po tayo natatakot is because of the tendency to set unrealistic standards for ourselves. Tayo mismo ang naggagawa ng mga takot natin sa buhay. Because we set an unrealistic standard. For instance, bakit ka natatakot na ang mahal mo sa buhay ay mamamatay? Kasi po, ikaw ang nag-set ng standard na siya hindi mamamatay. Na hindi kayo magkakahiwalay. Na habang panahon kayong magsasama. Unrealistic yon mga kapatid. Kasi po ang buhay ay may hangganan. At ang buhay, ang nagseset nun ay ang Diyos. Hindi po ba napaka-devastating para sa iba kapag iniwanan agad siya ng mahal niya sa buhay? Hindi na niya alam ang kanyang gagawin kasi ang isinet niyang goal, ang isinet niyang expectation, itatanda sila together. Sino bang ayaw nun? Di po ba pag may yung halimbawa mag-asawa, namatayan ng asawa, parang paralyzed na, hindi na alam kung anong gagawin. Gusto sumunod na rin eh. Bakit? Because you are setting unrealistic standard for yourselves, and for other people.
Tandaan po ninyo, sa buhay na ito, hindi masamang magplano. Hindi masamang mangarap. Hindi masama na manalangin ng mga bagay na maganda. Pero tandaan po ninyo, ang buhay ay series of ups and downs or good and bad. Things that we might like and things that we really don't like. So anong punto ko rito? Tanggapin natin na may mga ganung pangyayari sa buhay. We can go through life trying to measure up to expectations that are self-imposed rather than the one set by God. Pwede tayong mamuhay doon sa sukatan ng mga bagay na inimpose ng mundo. Yung mga ideal ng mundo. Pero tandaan po ninyo, iba plano ng Diyos sa bawat tao. Ano po ang expectation ng bawat Filipino na dumarating sa Canada? Ang bawat Filipino dumarating sa Canada, expectation, ang Canada ay green pasture, ang Canada ay napakayaman, ang Canada ubod ng sarap ng buhay. Pero reality bites, hindi po yung totoo. Ang Canada maganda para sa mga nagsusumikap, para sa mga masisipag, kasi may oportunidad eh. Pero para sa mga tamad at natatakot sumubok ng mga bagong karanasan, kahit nasang lugar ka, hindi ka uunlad. Kasi you set something in your heart. It's either negative or overwhelming. Kumusta kapatid? Ano yung mga naisip nyo sa buhay ninyo na natatakot kayo pag nawala? Is it realistic? Or is it, ano tawag doon? Not realistic. Unrealistic. Tandaan po ninyo, mamamatayan ka ng mahal sa buhay or mamamatay ka. Either way, pag ikaw ang namatayan, ikaw ang malulungkot. Pag ikaw namatay, may malulungkot para sa iyo. Pero either way, ikaw na nag-iisip ng bagay na ito araw-araw, mamatay ka o mamatayan ka, pareho kang kinakabahan sa bagay na yon. Dahil kung may mga responsibilidad ka, naku, paano ng mga anak ko pag namatay ako, hindi ka na mapagkakatulog. Mapapadali ka talaga mamamatay. Dahil sa mga pag-aalala at sa takot sa mga bagay na ito. Nagkasakit ka lang, hindi naman sigurado kung ano sakit mo. Dahil sa sobrang takot mo, lumala sa sakit mo, hindi ka pa dapat mamatay, namatay ka na dahil sa kaiisip. Nakuha niyo po? So ano po ang pinapaalala ng mga bagay na ito sa atin? Huwag po nating punuin ang ating buhay ng pagkatakot. At huwag po tayong mag-set ng unrealistic standard sa ating mga buhay na minsan, kaya po tayo masyadong anxious, masyado tayong stress, ay hinahabol natin ang hinahabol para mangyari at maabot natin ang mga unrealistic standard na ito. 1 John 4:18, ano po ang sabi? 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Naku niyo po. Wala daw pong takot sa pag-ibig. Kaya, ito po yung pinapaalala. Mahalin lang natin ang buhay, ibigin natin ang kapwa, at paniwalaan natin na ang Diyos ang siyang may layunin sa lahat ng bagay sa buhay natin. Ang isa pa sa dahilan at pinanggagalingan is not only a basic sense of inadequacy, hindi lang yung tendency to set unrealistic standard, kundi yung innate sense of unworthiness. Yung sense of being unworthy. We might feel we don't deserve God's goodness. Yung bang pakiramdam mo na, naku, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Wala na, talagang hindi na ako makapagbabago. Ganito na lang ako habang buhay. Hindi ako mahal ng Diyos. Walang nagmamahal sa akin. Alam niyo po mga kapatid, in the midst of this kind of fear, ang sabi ng Diyos, I love you with an everlasting love.
Ang pangako ng Diyos ay Isaiah 41:10. Sabi po niya, "Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you surely. I will help you surely. I will uphold you with my righteous right hand." Isaiah 41:10. It is very important that we look to Him and not at our circumstances. Pag tumingin ka nga raw po sa mga nangyayari sa buhay, ay matatakot ka talaga. Pero tumingin ka sa Diyos na may kontrol ng sirkumstansya, mapagtatagumpayan mo ang takot. Natutuwa po ako doon sa mga pag-aaral namin sa small group. Kagabi po, tinalakay po namin yung paalala ni Pablo kay Titus, na kung saan sinasabi ni Pablo, ikaw ay tinubos ng biyaya ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Mamuhay ka ika sa kabanalan at mamuhay ka na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya po, yun po yung only way that will help us overcome fear. Knowing na ang lahat ng bagay sa mundong ito'y matatapos kapag dumating ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, anong kinatatakutan mo? Sabi nga ng Biblia, lahat naman ng bagay dito sa mundo ay mawawala. All things will pass away. Pero yung salita ng Diyos, mananatili. At kapag sinabi niya, tutuparin niya ang lahat ng iyon. Again, balikan natin yung paalala ng Diyos kay Joshua. Joshua 1:9. At sana po maging paalala sa ating lahat kung kayo po ay natatakot ngayon. Sabi ng Panginoon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." Kahit nasan ka ngayon, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, tayo po ay dudulog sa diwa ng panalangin. Sama po natin sa panalangin ang apo ni Ate Myra Paredes Libertino, yung pong anak ni Peter. Apo po bale ni Tita Myra Paredes Libertino, na ngayon po ay may sakit sa kanyang lalamunan, may konting ubo. Sana po ay hindi naman po ito malala. Sama rin po natin sa prayer ang kapatid na Tita Castillo. Okay na po sana yung kanyang mammogram. Wala po tayong balita kung okay na po siya. Sana po yung resulta nito ay favorable naman para sa kanya. Ganun din po ang patuloy na dalangin para po kay Marjorie Almasar, kalakasan, pag-iingat sa kanyang sambahayan. Ang patuloy na kagalingan sa nanay ni Wenny, si Ate Loreng, na sana po ay nasa maayos na po siyang kalagayan. Patuloy pong kalakasan para sa nanay ni Ate Mary Jane de la Cruz, kagalingan ni Nanay Evelyn Cruz, na nanay po ni Odek at saka ni Tess Cruz. Pagpalain nawa sila ng Panginoon. Sana po si Epoy, na pamangkin ni Ate Heidi, makatagpo na ng kidney donor, at patuloy pong kalakasan para sa kanya. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakaloob ng kaarawan kay Kuya Nestor Sinfuente kahapon, at ang patuloy na pagpapagaling at pagpapalakas sa kanya ng ating Panginoon. Dalangin din natin si Ai Advincula. Panalangin po ito ni Ate Mirna Sinfuente. Pasasalamat ng pamilya Garcia sa 73rd birthday ni Tatay Omar. Kalakasan at pag-iingat para sa Nanay Dadeng. Patuloy pong biyayang kalusugan sa kapatid na Oji Ramos, kay Kuya M.A. Paredes, kay Ate Tessie Chu, kay Carl Jason Ruin, ang lolo po ni Dang na si Lolo Abe, ang patuloy na kalakasan para po sa pamangkin ni Kuya Bert Castillo. Ilapit po natin sa Panginoon na nawa po ay kumilos ang Diyos sa kanyang himala ng kagalingan. Ganon din po panalangin para kay Jonah Adaw at kay Bless Yan, para po sa kanilang pagdadalang tao.
patuloy na kagalingan para kay Jules Masalunga, kay kapatid na Egay Cuadra, kay Nanay Elisa Capillar, at kay Kakang Lole Atanasio, patuloy pong kalakasan, kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan, kay Lola Puste, kay Nanay Puste, kay Nanay Anchang at kay Tatay Bitoy, kay Nanay Tateng, kay Nanay Elong, kay Nanay Enga Hinido, pagpalain po kayo ng Panginoon, kay Kuya Tatay Bitoy, at kay Ate Gaying, pagpalain sila ng Panginoon at kalakasan, kay kapatid na Mayet Rodriguez, ang patuloy na pagpapalakas ng Panginoon, kay May Atanasio, patuloy na pasasalamat at pag-iingat sa sambahayan, ang tuhod po ni Ate Maricruz, ang patuloy na pagdalangin para po sa kagalingan, pagpapala at kalusugan sa sambahayan ni kapatid na Ditas at Vic Lara, at ang kalusugan para kay Kuya Dani at kay Ate Ruby Bilang. Si Ate Ruby Ligaspi Pakinggan ay patuloy po nating ilapit sa Panginoon para po sa kanyang kalakasan at sana po ay okay sa ang kanyang kalusugan. Patuloy po na pasasalamat at ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang COVID pandemic na ito, ilapit po natin sa Panginoon. Ang kapatid po ni Ate Tess Asturias na si Jesser, patuloy po nating ilapit sa Panginoon sa pananalangin at umasa po tayo na ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga pagdaing. Ganon din po, idalangin natin ang sambahayan po ni Ate Beyeng Saludaga, ang kanyang mga anak, at yung pamilya po ni kapatid na Jenny Moniz sa pagdadalamhati nila sa pagpanaw ng kanilang tatay. Nakikiramay po tayo sa pamilya po ni kapatid na Jen at Noel Moniz. Nawa po ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy nilang maranasan. Tayo po'y dumulog sa Diyos at tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat. Patuloy na pagkalinga ang hiling namin sa iyo. Binanggit po namin sa iyo ang mga pangalan ng aming mga kapatid na amin pong idinudulog at inilalapit. Nais po namin sa iyong mga kamay ilagay ang mga ito. Tanggalin mo po yung mga anxieties, pag-aalala namin sa buhay. At ngayong nailagay na namin sa iyong mga kamay ang mga hiling na ito, tulungan mo na payapain ang aming mga puso. Tanggalin ang aming mga pag-aalala sapagkat alam namin na nasa makapangyarihang kamay mo naman ang sagot sa lahat ng ito. I am also praying for Kuya Boyet Sanchez. Panginoon, alam mo yung kanyang kalagayan, alam mo ang kanyang kalusugan. Sa iyo po, itinaasa po namin ito. Ganon din po si Ate LV Paredes. Ganon din po, Panginoon, ang Nanay Hema de Castro, si Ate Lita Cadabedo, ang amin pong mga mahal sa buhay, si Dang, akin pong inilalapit din sa iyo. At ang lahat ng mga kapatiran na kasama ko po na dumudulog sa iyo sa pananalangin. Panginoon, walang imposible sa iyo. At alam ko po na hindi mo po ikikiling ang iyong pandinig sa amin sapagkat iyon ang iyong pangako. Inaasahan po namin ang iyong mabuting sagot sa lahat ng aming mga dalangin, but not our will, O Lord, but your will be done. Marahil minsan nagkakamali kami ng panalangin dahil ini-insist namin ang mga bagay na hindi naman pala bahagi ng iyong plano. Alam po namin ikapapagod lang namin ito. Pero hindi po kami titigil dahil alam po naman namin na ito ang layunin mo, ang patuloy naming sabihin sa iyo, ang idulog namin sa iyo, ang lahat ng mga daing ng aming buhay. Kung hindi po ito labag sa kalooban mo, ipagkaloob mo po ito, Ama. Subalit kung lalo kaming ikapapahamak nito, alam mo naman kung ano ang mabuti para sa amin. Not our will, but your will be done. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Magandang umaga kay Kumaring Ami Santos, kay Kuya Boyet Sanchez, kay kay Weni, Sarte Domingo, magandang araw, Weni, kay Ate Josephine Reyes, kay Kuya Nick, at kay Ate Betty Bautista,
Kay Marilyn Lumagi, magandang araw po sa inyo. Kay Bunso Lily Camyalu, kay Pastor MJ Velasquez, kay Ate Mayra Paredes Libertino, kay Ate Nora de los Reyes, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Carmelita Enriquez, kay Kuya Ban, at kay Ate Del Magkawas, magandang umaga po sa inyo. Kay Mari V. Frias, kay Ate LV De Castro Paredes, kay Ayi Advincula, at kay Eric, kay Ate Tess Asturias, magandang umaga sa inyo. Magandang gabi na pala dyan. Kay Jing Navarro Reyes at kay Kuya Oscar Gabriel, magandang araw. Kay Kuya Enrique Monsanto, kay May Atanasio, kay Ate Mirna Sinfuente, kay Ate Belen Olaes, kay Kuya Emil Serrano, kay kapatid na Felisa Reyes, kay Kuya Dan Paredes, at kay Ate Christy. Kay Ate Emma Olaes Moniz, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Vanji Magnaye, kay Nancy Di Vera, kay Ate Yoli Kerubin, kay Agnes Causaren, kay Kuya Dante Kerubin, kay Kuya Dol Paredes, kay Paz Perez, kay Kuya Eric Maynes, ayan, kay Ate Marie Cruz, kay kapatid na Hasmin Lucero, kay Kuya Bert Balagtas. Kuya Bert, mag-ingat ka sa iyong pagbibiyahe ngayon. At kay Ate Mirna Narciso, ayan. Ate Celi Advincula, magandang araw po. Ayan. So, more or less nabati ko na pong lahat. At maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo uli bukas. Mamaya pong gabi ay prayer meeting kung kayo po ay available. Yung pong mga nasa Pilipinas, 8:30 po ng gabi yun sa Philippines mamaya. Hindi. 8:30 po pala ng umaga. Gabi na po pala ngayon sa Pilipinas. So pagising niyo po bukas ng 8:30, kung kayo po ay maagang magigising, samahan niyo po kami sa amin pong prayer meeting. Mamaya po naman yung gabi dito sa Winnipeg. 7:30 po dito sa Winnipeg. 8:30 po ng gabi, ng umaga sa Pilipinas naman yun. So again, maraming pong salamat sa patuloy po ninyong pakikinig, pagtitiwala, at pagsama sa inyo pong lingkod dito po sa Tinig ng Pag-asa. So God bless everyone.